Hello everyone, it's Sunday today and then I wake up early in the morning na everyone. So wala lang. And sisya niya no, dahil talagang my tongue is twisted. So yeah, it's morning and maaga na talaga ako nag-isip ko ng mga dapat kong mapagkakakitaan in this autumn and winter. Actually, meron akong mga idea na gagawing outfit for this new season. So and before that, gusto ko lang talaga magpapasalamat sa lahat na who's keep watching here and as please don't forget to subscribe my channel. Ang pag-usapan natin ngayon is yung how to love yourself, especially pag nasa abroad ka, and how to take care of your mental health, your physical, your mental, no, your health, our health. No, dahil it's my experience already because I'm living here in Japan for how many decades already and talagang nandun na talaga na mahirap talaga tumira sa isang bansa na hindi mo bansa dahil you need to adjust the culture, the languages, and then kung paano magbasa sa mga writings nila, it's not easy everyone. Mas mahirap siguro kung nagtatrabaho ka sa labas dahil exposed of encountering many peoples and communications like that. Ako lang kasi I'm came here as a housewife, so talagang hindi masyadong mahirap sa akin. Ang mahirapan lang talaga ako is the communications. Hindi naman ako masyadong mahirapan dahil yung asawa ko naman, he adapted already about the Philippine culture and nakaintindi siya sa lingwahe ko. So talagang it's not mahirap sa akin. Pero ang pinakamahirap na nangyari sa buhay ko is yung ano ko tulungan ng pamilya ko and how to walang trabaho because I'm a housewife. I never work, I'm just only a housewife. So ang task ko is hindi din madali ang humingi ng pera at magsasabi ng mga problema from Philippines na ibigay mo sa asawa mong foreigner. No, that's not very easy, no? So, hindi madali ang lahat. No, you need to adjust everything, may mga bagay-bagay na talagang hindi ko gusto. At talagang, yun ang alam din talaga because of my husband, he adapt already ako sa Philippines na kailangan tayong mga Pilipino ay talagang tumutulong sa pamilya natin. Ang vision tayo na mag-abroad o mag-asawa ng foreigner, whatever man, that's a common. Dahil gustong tulungan ang pamilya, no? And talagang, we need to accept that because that is a Philippine culture. But you know, ito lang din ang akin. Hindi mahirap ang kung mag-abroad ka na mag-OFW ka, hindi madali. So kung mag-asawa ka din, swerte ka kung yung asawa mo can understand your culture, can understand you, have feelings on you, dahil siguro hindi mahirap na maghingi ka ng suporta para sa pamilya mo. But how about kung yung asawa mo ay yung income na ay tamang-tama lang yan sa'yo? So mahirap, diba? So napakahirap. So that's why other housewives are working out. Na nakikita mo yung mga ibang Pilipina dito nagtrabaho sa labas ng dahil their partner have to buy their needs, you know? So, bakit kasi umaapaw yung mga obligasyon natin? Nang dahil sa obligasyon natin sa Pilipinas. Dahil kung ikontinto natin ang salary ng asawa natin, kaya paano, ano kakain tayo, kontinto tayo sa konting allowance natin, talagang ano tayong iniisip sa Pilipinas, it's enough. Kung kontento ka lang. But nang dahil kasi sa problema sa Pilipinas, marami tayong tutulungan, like yung gusto natin tulungan yung kapatid natin, which is hindi naman kailangan siya masyadong super tulungan, pwede naman siyang mag-part-time siya para sa kanyang sarili. And then, yung mga magulang natin na malakas pa ng mga katawan na pwede natin bigyan ng negosyo at negosyo sila, tulungan nila sa sarili nila. I never said that hindi tayo pwede tumulong. Pwede tayong tumulong. Ako, all of my life, my dreams, kaya ako nag-asawa, kaya nung bata pa ako, nangarte ako mag-asawa ng foreigner dahil gusto ko talaga tulungan ang pamilya ko dahil mahirap lang kami. But you know, unfortunately talaga, talagang iba talaga. Dahil yung pamilya ko, as in, I don't want to say anything about kasi sabihin na naman nila na pinakahiya ko sila, I also like this. But this is my experience. Hindi lahat ng pamilya, na, as I said, hindi lahat ng kapatid natin, kadugo natin, pinsan natin, magulang natin, na marunong din tumutulong sa kanilang sarili. Almost of the time sa ating mga tumutulong ay inaabuso, no? And how about our life? How about our life? May buhay din tayo, lalo na pag mayroon tayong pamilya dito sa ibang bansa, mayroon tayong mga anak. How about our life? How about our kids, no? Kaya nga alam niyo everyone, I aware now, I'm done already for how many years, half of my life, I'm thinking that hindi na siguro masama na I give time or I give love for myself, I distance myself of this kind of situation dahil kung yung tinutulungan natin ay walang pagbabago, yung tinutulungan natin puro pa rin pang-aabos ang ginawa sa atin at they never help themselves, walang mangyayari. Pati tayo ay mamalasin, pati tayo ay magiging kawawa. Ginawa lang nating tanga ang sarili natin na lagi tayong tumutulong sa mga tao. Kahit sabihin natin kapatid natin, kahit sabihin natin magulang natin, sabihin natin pinsan natin, kahit sabihin natin kadugo natin sila. Pero kung tinutulungan na natin sila at hindi sila marunong tumulong sa sarili nila, that's not our problem, that's not our failure, that's not our life. Kumbaga, lalo na pag may pamilya na ako, I have a family here, I have my kids here. Of course, I love myself, I love my life for my kids, no? It's not all about sa financial everyone. Kailangan ko lang talaga na pangalagaan ang aking kalusugan dahil kung lagi tayong nasistress sa mga tao na tinutulungan natin na hindi marunong tumutulong sa sarili nila, tayo ay magkasakit, tayo ay magkaroon ng high blood, tayo ay magkaroon ng depression, tayo ang maapektuhan, no? So it's enough if you help your brother and sister and you give our business, it's enough one time, no? I think 3 times it's very too much, no? But ako talaga, it's not 10 times, it's not 20 times. I help how many decades I help my family, no? Half of my life I already served to this family. But you know, it's enough because you know, we need to take care our family also, you know? So kung nagtatrabaho ka sa ibang bansa at mayroon kang pamilya na sinusuportahan sa Pilipinas, you need to divide your income in abroad, no? Hindi lahat na like sa mga Pilipino na 100 na sweldo, 90% halos binibigay na sa Pilipinas, ang 10% na lang natira. Or 80% binigay sa Pilipinas, 20% na lang natira. Yung 10% sa bahay at inuupa ng bahay, whatever, mga bills, gano'n, yung 10% sa pagkain at allowance kung ano gano'n. Tinitipid ang sarili para sa pamilya sa Pilipinas. Ha? Pinapahirapan lang ninyo natin ang ating mga sarili sa mga taong katulad na tinutulungan natin. For example, meron kang pinapaaral dyan na kapatid, tapos ang inuuna ang pag-syuta-syuta. Oh, you have a future on that? Are you happy on that? Is that, kapatid, iniisip man nila yung hirap mo? No. If you have a family na tinutulungan mo sa negosyo, and then, bigay ka ng negosyo, effort ka ng effort, tapos sila walang effort. Bakit? Hindi kasi nila pinaghirapan ng pera, kaya hindi nila alam kung gaano kahalaga ang pera na binigay mo sa kanila. At hindi nila alam kung paano mo nakuha ang pera na yan para maibigay sa kanila. So, tayo ang natuturo kung paano nila tayo tratuhin, too much is not good. I've been a very too much, and it's not good. You know? So, para sa akin everyone, no? Kung nasa abroad ka, hindi madaling manirahan sa abroad. Hindi nila alam yan dahil hindi sila nakatira sa abroad. No? So, bigyan mo ng ano ang sarili mo. Seguridad. No? Before ka mawalan. Before you realize, I'm thankful that I realize everything, na ganito ako kaganda. Paano na lang kung nangalubot na ako? Ha? So, paano na lang? Hindi kawawa ako. Oh. Pag meron ka, masarap ka sa paningin ng ibang tao, kahit pamilya mo, kaibigan mo. Pag wala ka, you're nothing. Kaya, think twice before you help the persons you want to help. Okay? Have a lovely day. And thank you so much. Kisses everyone. Don't forget to subscribe.